Pag-usapan naman natin ang affidavit ni Ramil Madriaga at kung ano ba ang nilalaman nito. Makakasama natin live via Zoom ang kanyang legal counsel na si Attorney Raymond Palad. Magandang gabi po, Attorney Palad, at welcome po sa Arangkada Balita. Good evening din sa iyo at sa mga nanonood ng inyong programa. Okay, sino po ba si Ramil Madriaga at paano po siya lumapit sa inyo? Well, kung paano siya lumapit, referral ng mga clients yan eh. Madalas kasi kung dumadalaw sa Annex 2, so may mga kliyente tayo ron at may mga pinalad naman tayo na absuelto yung isa sa mga kliyente natin doon na high profile din nung panahon ni former President Duterte. So by word of mouth, may mga nagre-refer ng kliyente talaga sa atin. Once na nandun ako sa jail, sinasamantala nila na nakakausap ko yan. So by referral lang po. Pero attorney, syempre, nung pagtanggap nyo kaagad siya, agad ho ba ay tinanggap nyo or bina-background check nyo muna si Madriaga bago nyo tinanggap na maging legal counsel niya? Yeah, yung unang visit, hindi muna ako yung junior lawyer ko muna nagpunta in interview. At sabi niya mukhang credible naman. So yung second visit po is October 13. Ako na nag-interview sa kanya. Actually, hindi parang interview, parang kino-cross-examine ko nga siya. Every time na meron siyang babanggitin topic, dino-double check ko yung knowledge niya kung talagang verifiable yung kwento niya, ano yung knowledge niya, yung sinasabi niya, mga naging boss niya noon sa work niya. It so happen kasi yung iba ron, mga classmate ko at alam ko rin yung mga events na yon. So then next, binerify ko yung kung connected ba talaga siya doon kay VP Sara or ordinary political supporter lang siya. And nag-submit sa akin ng mga pictures totally showing na yun, talaga nagbi-video con sila one-on-one, by group. At nakita ko rin yung iba pang mga proof talaga na talagang connected siya kay VP Sara in one way or the other. Opo, so yung trabaho po niya sa OVP, gaano po siya kalapit sa circle ni VP Sara? At nalaman niya itong mga mabibigat na detalye na sinabi nga niya sa kanyang affidavit? Well, ang unang kwento niya is that anong unang niya nakilala si former President Rodrigo Duterte, and it was only 2018 nung inintroduce siya ni PRRD kay Sara Duterte para mag-render na rin ng kanyang services na noon kay Mayor Sara Duterte pa lang. Doon sila nagkaroon ng pagkakakilalang personal, and doon na siya magsimulang magtrabaho base na rin sa utos nung nakatatandang Duterte. And sure, may mga binanggit siya na mga halaga dito, iba-iba po yan. Kumbaga paano, si VP Sara po ba mismo nagsabi sa kanya, nakausap niya, at paano niya nalaman daw yung, kumbaga senior ba sa kanya, o ito yung, ganito yung halaga na dala mo? May ganon details po ba kayo nakuha sa kanya? Yes, yung nasa affidavit, merong I think 2 occasion dyan na in particular sinabi niya na mismo si VP Sara nagutos sa kanya na dalhin yung pera sa isang location. 2 beses yan, mismo sinasabihan siyang dalihin yung pera, at marami din pagkakataon base sa affidavit at sa usapan namin na inuutosan siya mag-pick up ng pera. So it's either pick up or bag drop or delivery ng pera sa iba't ibang location. So personal ang usapan or by phone, tinatawagan siya. So ano po ang ebidensya niya bukod dito sa kanyang affidavit? Well, as I said, no, marami namang klaseng ebidensya. Meron tayong tinatawag na testimonial evidence na kahit wala ka pruweba, basta credible ka, kaya mo ma-convince ang court, ang judge, na alam mo yung sinasabi mo at hindi ka nagsisinungaling. Of course, much better kung yung testimonial evidence mo back up by documentary or digital evidence, forensic evidence, na talagang magdidiin doon sa sinasabi mo. Meron daw siyang mga evidence na nasa mobile phone niya. Unfortunately, nung hinuli siya sa kanyang case, na-seize na mga police operatives yung 3 mobile phone niya. At until this time, hindi pa naman napoforensic yung phone niya. So, feeling safe siya, hopeful siya na nandun pa lahat ng mga pictures and text messages doon sa mobile phone niya. 3 yun eh. Nasaan ba naka-detain ba ngayon itong si Madriaga? Madriaga? Nasaan ba siya ngayon? Nakadetain po siya sa Annex 2 sa BGMP Annex 2 Bikutan, Bagong Diwa. Okay, at bakit nga po siya uli nakadetain dyan? Dahil sa isang pending kidnapping case na isinampa sa kanya, na ang private prosecutor naman ay si Attorney Harry Roque.
Oo, marami rin kasi siyang kaso eh. Yung nga, yung mga kidnap for ransom, na mga, kumbaga hindi siya mabuting tao, kumbaga. Oo, Diba, attorney? Well, yeah, as I said, yung unang kidnapping niya, na-acquit siya ron ng Korte Suprema. Itong pangalawang kidnapping case niya naman, ang sabi niya sa akin is that ano lang daw to, na-set up lang siya, pinag-initan siya, dahil nga, ang nagreklamo ng kidnapping sa kanya, yung pamilya na siyang nagbibigay ng security, at nagsimula daw yung problema niya, nung gawan siya ng kidnapping case at idinamay siya, ang sabi niya, ang lawyer no pamilya na yan, si Attorney Harry Roque, ay dinimanda naman niya sa ombudsman. So, dikit-dikit yung problema nila, idinimanda niya si Attorney Roque sa ombudsman, na ang sabi niya, kinagalit yon ni Attorney Harry Roque. And later on, nagawa na daw ng kwento, naisama na siya sa kidnapping case na yon. Kaya, kusa siyang sumubot sa korte para harapin yung problema ngayon. And Attorney, ganito, isa pa sa nabanggit sa affidavit, yung asawa ni VP Sara na si Attorney Mans Carpio, yung may binanggit doon, yung magnetic lifters. Ito ba yung noong 2018 na naging controversial na magnetic lifters sa customs? Yes. Yan yung nailabas sa customs na later on nakitang bukas na somewhere sa Cavite. Yan. Okay. Opo. Bilang panghuli na lang po, no, sa tingin niyo ba ay kaya niyang panindigan itong kanyang mga sinabi hanggang sa huli? O baka umatras ito sa huli? Hindi ang sabi niya, the moment na ginawa yan, pinonotaryo, tuloy-tuloy na yan. At handa siyang harapin kahit anong consequences ng ginagawa niya. Kaya nga pinonotaryo yan, to the point na nagdala pa kami ng notary public talaga sa precinct, sa jail, para talagang magkaroon ng, tawag nga natin ng validity or ng laman ng tibay, yung salaysay niya, rather than sa ordinaryong sulat kamay lang. Pero until now, yung mga sulat kamay niya hawak namin at proof na talagang in-execute niya yung salaysay niya voluntarily at talagang papangatawanan niya hanggang sa umabot sa korte. Okay, nako. Maraming salamat po, Attorney Palad, sa pagtanggap po ng tawag sa Arangkada Balita. Magandang gabi, sir. At mag-iingat po kayo. Salamat.